Dear Dr. Love, ako po si Ashley ng Cavite. Dr. Love, may problema po ako sa asawa ko na hindi ko alam kung itinuturing ba niya akong asawa. Kasi hindi naman kami kasal. Kasi po yung mga sinasabi ko po sa kanya, hindi po niya pinapaniwalaan. Kasi po, hindi ba kung asawa po ang turing niya sa akin, mayroong trust, respect, hindi po ba? Siya po, wala. Gagalawin po niya ako sa gabi. Ibig sabihin, makikipag-sex sa kanya sa gabi. At kung hindi po ako pumayag, idadaan po niya sa pagkabugnot. Magsasabi po ako sa mga relatives niya pero hindi po ako pinapaniwalaan. Kaya po ako sumulat sa inyo ay para humingi ng payo kasi hindi ko po alam ang papel ko dito sa bahay. Salamat po sa pagbasa. Gumagalang, Ashley ng Cavite. Hindi na ilagay ni Ashley kung ilang taon na siya. Pero yung unang katanungan niya ay sasagutin ko na. Ang sabi ni Ashley, may problema po ako sa asawa ko. Hindi ko po alam kung itinuturing ba niya akong asawa kasi hindi naman po kami kasal. Ashley, ako na ang sasagot sa iyo. Hindi ka itinuturing na asawa dahil hindi ka asawa. Ang tinatawag nating asawa ay yung kasal. Either kasal ka sa huwes o kasal ka sa simbahan. Yun ang asawa. Kapag hindi ka kasal, nagbabahay-bahayan lang kayo. Karelasyon kanya. Hindi kanya asawa. Kung matsugi man siya, wala kang makukuhang sustento o suporta galing sa mga naipon niyang pera sa social security system. Kasi hindi ka asawa. Hindi ka maaring tumanggap ng mana buhat sa kanya sa mga naipundar niyang ari-arian kasi hindi ka asawa. Ka-live-in ka lang niya, karelasyon ka niya. Kaya anytime po pwede kang talikuran niyan at pwede kang iwanan. Ano ang itsura ninyo para matawag mong asawa siya? Iisang bagay lang, nagkukunwa-kunwarian lang kayong mag-asawa. Sa gabi, pwede siyang makipag-sex sa'yo. See? Kasi pumapayag ka. Kung pinoprotektahan mo ang dignidad ng iyong pagkababae na hindi mo ibibigay ang itinatago mo sa loob ng panty mo, ibibigay mo lang yan pag pinakasalang kanya. Ibig sabihin, ibibigay niya ang pangalan niya sa iyo at bibigyan kanya ng dignidad. Pumayag ka kasi. Paano yan? Sinong sisisihin mo? At sang-ayon po mga kapatid sa ating research, ang sabi po ng ating producer, hindi daw po okay ang samahan nila ng nanay ng kanyang kinakasama. Mas kinakampihan ng kinakasama niya ang nanay nito. Sa bahay ng kanyang kinakasama siya nakatira at meron silang anak na 5 months old. Yung nanay ng kinakasama niya, okay naman sa anak niya, pero silang dalawa, hindi sila okay. Kapag nagsasabi siya sa kanyang asawa ng mga ginagawa sa kanya sa bahay, hindi siya pinaniniwalaan. Ayan. Kasi, sorry Ashley, napakadali mong nakuha. Alam mo, yung mga bagay na importante, itinatago yan. Halimbawa, pinaghihirapan yan yung mga importanteng bagay. Halimbawa lamang, gusto mong makakuha ng perlas. Alam mo, nakita ko yan sa Vietnam. Meron silang, nagko-culture sila ng perlas. Yung perlas ay sinisisid yan ng mga maninisid sa ilalim ng dagat para makuha mo yung shell
At doon sa shell, maswerte ka pag may nakita kang perlas doon. So, ibig sabihin, mag-e-effort ka talaga, Ashley. Mag-e-effort ka para makuha mo yung mga diamante, yung mga diamonds na ubod ng mamahal. Alam mo ba kung paano ginagawa? Bumibili ng mga bundok, yung mga kapitalista, pinasasabog ang bundok na yan para makuha yung mga nasa ilalim ng lupa at doon matatagpuan ang diamante sa ilalim ng lupa. At bago mo pa maisuot yan, if-finish pa nila, maraming trabaho pa, puputol-putulin pa yan, may iba-ibang cuts yan, at maraming paraan para mapakintab ng husto yan. Ganyan pagmahalagang bagay. Yung mga gold na isinusuot natin, hindi madaling nakukuha yan. Kagaya ng mga diamante, mini-mina din ang gold. So, pinaghihirapan. Kagaya niyang itinatago mo sa panty mo. Pinaghihirapan yan bago makuha ng isang lalaki. Hindi yung nakatinginan ka lang, nakindatang ka. Pinakain ka ng ng ice cream o ng lollipop. Ibibigay mo na kaagad yung itinatago mo. Yan ang dignidad na tinatawag natin. Lalo na sa mga Pilipina. Ewan ko naman, Ashley, kung bakit pumayag ang mga magulang mo na magbahay-bahayan na lamang kayo, magsasama kayo ng hindi kasal. Minsan po ang problema natin nasa mga magulang, napapabayaan po natin ang values na itinuturo natin sa ating mga anak. Kung kayo ang magulang nitong si Ashley, papayagan niyo bang ganyan na lamang siya? Naanakan na siya. 5 buwan na yung kanyang batang anak. Hindi pa napapakasalan. Ashley, makinig kang mabuti sa akin. Kung ang iyong itinuturing na asawa, yung ka-live-in mo ay ganyan ang pakikitungo sa'yo, lumayo ka na at iwanan mo na. Kasi the rest of your entire life, kung makikisama ka sa kanya, kahit pakasalan mo siya, hindi magbabago ugali niyan. Tingnan mo. Libre ka na nga, nakikipamahay ka sa kanila. Di ba? Pabigat ka na sa buhay nila. Pakain ka pa dyan. Makonsumo ka pa sa kuryente. Di ba? Hindi naman kayo kasal. Sinong magulang ang matutuwa sa'yo? Yun ngang yung nanay ng kinakasama mo, naaasar din sa'yo. Bakit? Sa halip na pinakikinabangan nila yung anak nila, sa'yo napupunta ang pera na dapat ay mapunta sa kanila. Hindi naman ikaw ang asawa Di ba? Makikita mo, Ashley, ang kaibhan ng asawa sa kinakasama lang. At sana, ngayon pa lamang, ay idilat mo na ang iyong mga mata na hindi kayo nagsasama ng maganda nitong ka-live-in mo. At ikaw ang dihado. Alam mo ba na hindi maaaring ipilit ng ka-live-in mo sa iyo na makipagtalik siya kahit ayaw mo? Alam mo ba na maaaring kasuhan siya ng rape kapag ipinilit niya yung gusto niya? See? Ngayon pa lang, nakikita nating walang tiwala, walang respeto sa iyo ang kinakasama mo. Mag-isip-isip ka na, Ashley, hanggang maaga pa. At wag mong gawing dahilan yung anak mong 5 buwan na lalaki na walang ama. Wag mong gawing dahilan yan para masira ang buhay mo. After all, kagagahan mo yan. Pumayag kang makipag-sex hanggang sa nabuntis ka nang hindi ka kasal. O di ngayon magtiis ka, isa kang dalagang ina. Pagyamanin mo kung ano meron ka ngayon at huwag ka nang manatili sa ganyang klase ng relasyon sa isang taong hindi naman nagbibigay ng respeto sa iyo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.